Dahil dito sa vlog namin ni Pade na nag-apply siya sa akin magtrabaho. Sabi nga niyan, maghahanap daw siya ng at matagal pa po yung baboy. Ayan, what's up po? Good morning po mga ka-hombre. Sa umaga po na ito mga ka-hombre, ipakilala ko po sa inyo the biggest clown. The biggest clown sa lahat ng mga paninira dito sa YouTube ay walang iba pong iba. Wala pong iba kundi si Makaugag. Wasak ang utak mo, men. Gagwasak ang utak mo, men. Wala kang utak. Wala kang utak. Hindi mo kami kaya. Dito po tayo sa Jollibee ngayon. Huh? Bibili ba kami ng pagkain? Dito binibili ni Boss Ed si Bianci lagi para sa kanyang hapunan, agahan, tanghalian, merienda, lahat po. Diyan lahat. Binibili na lagi ni Boss Ed si Bianci. At sa umaga po to na ito mga hombre, this is the day na ipikilala ko sa inyo ang pinaka the biggest fake news na vlogger sa lahat ng all time. Alam niyo po mga ka-hombre, siya po ay charity vlogger from the beginning po. At hindi po kumikita ang kanyang pagcha-charity dahil ang kanyang pagcha-charity ay pagkukunwari lang. Walang iba ito si ka-hombre, si Makaugag. Wasak ang utak, man! Bobo ka, Makaugag. Alam niyo po mga ka-hombre na siya po ay talagang nagcha-charity nung araw. At ang kanyang pagcha-charity ay nagbibigay siya ng food packs. Food packs lang ang kaya niya, men. Food packs lang. Nagbibigay siya kapirasong food packs. Alam mo ba ang laman ng kanyang food packs? Isang kanin na kapiraso, isang ulam na kapiraso. Ganito po kakapal ang mukha nito ni Makaugag. Wasak ang utak, man. Sak ang utak, man, of the Philippines. Hindi siya nagtatagumpay sa kanyang pag-charity noon mga araw, mga men. Dahil siya ay bugok na charity vlogger tagalang noon pa naman. Kaya nagpalit siya, nag-shift siya ng content. Paninirang content ang kanyang ginagawa, men. Kaya ko nasabi ito, men. Panoorin nyo ang mga nauna niyang video. Namimigay siya ng food packs. Charity na pala sa kanya ang pamimigay ng food packs. Makaugag, wasak ang utak, men! Charity na pala sa iyo pamimigay ng food packs. Diyos ko, Lord. Magpapahay ka naman o kapal na mukha mo, men. Makaugag, magkapal ang mukha mo. Kumikita ka ng limpak-limpak na salapi sa pamamagitan ng iyong paninira. Tapos hindi ka man lang makapagbigay ng konti sa tao. Pabihira naman, namimigay ka ng food packs. Pareho kayo ng mga antay-kalingap, mga utak tarangka. Bobo ka, Makaugag. Ang mga bobo. Hindi ko kayo tatantanan. Ako ang binangga nyo, banggaan tayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ganyan po si Dr. Love. Di mo kami kaya. Walang kinatakutan, walang inuuruan, walang sinasanto. Banggaan hanggang dulo. Ganyan po ako. Kilala nyo na kung sino si Makaugag. Wasak ang utak, men. Namimigay ng food packs. At yun na po daw ang napakalaking ibinigay niyang tulong sa mga tao doon sa kanyang paligid. Wala man lang soft drinks, wala man lang tubig. Pambihira ka naman, men. Namimigay ka ng food packs. Una niyang dating, galing daw siya sa England. Galing daw siya sa England at siya po ay nagsubok maging isang charity vlogger. Pero wala po nangyari sa pagiging charity vlogger niya. Dahil napakabubo niya, napakadamot niya. Gusto niya pira na ng pira. Makaugag, wasak ang putsa, men. Putsa naman, men. Anak ka ng kagang, men. Matuto ka naman dapat mag-charity. Hindi yung puro ka nalang kabig. Ang kapal mo ka, men. Okay, sa umaga po ito mga kalingap ay po nandito tayo sa Lako. Dinalaw natin ang ating pinakamagandang dalaga sa balat ng lupa. Wala pong iba si The Bianci. The Bianci. Nasa Lako po tayo mga men. Alam niyo ba kung bakit nandito ako sa bayan ng Dait ngayon? Ako po ay pupunta po sa bangko dahil mayroon pong nakapanood sa video ko na si Padi po ay gusto magtrabaho doon sa aking pinapagawang maliit na kubo.
At kailangan daw niya ng pambayad ng kuryente. Ito po ang dahilan kung bakit may nakapukaw ng pansin at may naawa po doon sa video, huling video ko, mamen. Mga kausap, mga kahombre. Naawa sila kay Padi. Kaya ngayon, mga kalingap, nandito ako sa bayan, nandito nga ako sa La Consolacion, at mag-withdraw po ako. Bago ako mag-withdraw, siyempre ipakita ko muna sa inyo ang pinakamagandang school ng aking dalaga. Alam mo itong La Consolacion College po, ay napakamahal po nito. Sa totoo lang, mahal. Kaya kung ikaw ay wala rin lang alanganin naman ang pera mo at mag-aral ka sa eskwelahan na ito, ay huwag ka na lang pong magpatuloy. Kagaya doon sa isa na nasira ako, mukhang nagamit pa yata ang pangalan ko. At hinihingian ako ng tulong. Hindi po dapat yun. Ang laki na po nang naitulong ko doon sa tao, baka hindi nyo alam. Ang katotohanan, meron siya napakagandang service ngayon. Meron siyang motorsiklo. Galing po yan sa sponsor. Galing po yan doon sa mga taong sa una at pangalawang pag-vlog ko po sa kanya. Kaya ko po nasabi yan. Binabalagyan kasi ako ng mga baser. Sa totoo lang, ever since na nag-vlog ako kay Beyonce, wala po akong kasama. Ang kasama ko lang po, ever since from the D1 ng aking pag-vlog ay si Kalingap Tata. Wala po ako ibang kasama, kundi si Kalingap Tata lang po hanggang sa ibinigay na namin kay Kalingap Rob yan. Bakit ko nasabi ito? Binabalikan ako ng mga baser, ng mga viewer na kailangan ko na tumulong. Para sa inyong kaalaman po lahat ng tulong po na ibigay ko na. Ang package po nga ay nasa Maynila ay kinukuha ko pa. Ganyan po ang tulong ko. Alam niyo ba kung ano mga gadgets meron siya napakaganda? Ang dami po. Kaya ko nasabi ito, meron ka ng eskwelahan na ginawa kang scholar. Nag-scholar ka na. Dapat ginalingan mo at pinag-igihan mo. Napakagandang eskwelahan po ang Lourdes School. Baka hindi nyo alam. Sa Maynila, foundation po talaga yan. Ang dami nag-aaral sa Lourdes School. Hindi natin pwedeng siraan. Naalis na tayo sa isang eskwelahan at siraan natin, sabihin natin ganito, ganon, kasi ganito. Mali po yun. Kung ikaw ay scholar sa isang eskwelahan, dapat pag-igihan mo at ilabas mo lahat ng iyong talino. Ilabas mo lahat ng iyong talino kasi scholar ka eh. Kailangan mo yun. Wala pong scholar na, porkit scholar ka, kahit na bumagsak ka, tatanggapin ka pa uli sa next semester. Hindi na po ganun. Ganyan po ang katotohanan. Kasi nababanatan po ako at napapahiya ako doon sa mga comment section. Naakala niyo wala akong nagawa. Ang laki po ng nagawa ko. Ang laki po. Siya din po ang nagrekomenda doon sa isa na viral kay Busido. Siya din po. Bakit ako ang iniipit nito mga viewers at mga basers ko? Basers. Ang laki na po na naitulong ko sa totoo lang. Hindi nyo po alam. Pangalawa, huwag na natin pag-usapan yun, piliwanag ko na. Basta kung ikaw ay scholar sa isang eskwela, dapat pag-igihan mo. Hindi mo po kailangan palipat-lipat sa isa ng school to the other school, to the next school. Hindi po ganun. Kapag ikaw ay scholar, pag-igihan mo, galingan mo, ilabas mo 100% ang iyong talento. Ay hindi mo pinag-igihan. So wala po ako magagawa doon. Kayo na po. Pangalawa po, mga kalingap, ito pong La Consolacion College ay mahal po ito. Ang Lourdes po ay napakagandang school. After ka magtapos ng Lourdes, ikaw po'y magtatrabaho kagad sa kanilang hospital. Mga bagay na hindi kaya ng ibang mga estudyante. Ang ibang mga estudyante pag nagtapos sa mga tulad dito, lako. Pag nagtapos ka dito ng nursing, kailangan mo pa maghanap ng mga hospital na tatanggap sa iyo. Sa Lourdes po, Lourdes School po, ikaw po ay scholar. Pag ikaw ay nagtapos sa Lourdes School, ikaw po ay automatic papasok sa kanilang hospital. Magtatrabaho. Balagay natin, mga 4 na taon, magtatrabaho ka sa Lourdes Hospital bilang pagbayad doon sa pagiging scholar mo. Pero napakalaking lamang na po ikaw doon sa lahat ng estudyante nagtapos ng nursing. Bakit? Dahil experience ay lamang ka na. Pwede ka na mag-abroad after ng 4 years. Yun po ang dapat iniisip natin, mga kalingap. Kaya ko lang nasabi ito, wala akong galit ni naman. Pinapilawanag ko lang yung katotohanan. Huwag naman ninyo ako idiin. Ginawa ko na po ang lahat binigay ko na po. Wala po akong ginawa, wala po akong inapakan tao ni naman. Binigay ko na lahat ang tulong para lang makapagbigay ako ng maipakita ko na tumutulong ako. Hindi sa lahat ng panahon, lagi na lang ako nagpapatuka. Hindi po ganon. Turuan po natin mangisda yung tao. Hindi po habang buhay ikaw magbibigay lang ng palagi ng isda. Lifetime ba magbibigay ka ng isda? Hindi po ganon.
Itong school na ito, napakamahal, inuulit ko. Hindi mo kakayanin to kapag self-supporting student ka lang dito. Hindi mo to kakayanin. Baka isang semester, dalawang semester, kakayanin mo pa. Pero pangatlong semester, apat na semester, wala ka na dito. Tapos ka. Napakamahal dito. Alam ko yan. Napakamahal ang nursing. Pero pagdating ng magtatrabaho ka, hindi po gano'n kalaki ang sweldo nito. Mabuti pa yung mag-vlogger ka. Tatanggap ka sa para 50,000, 60,000. Yan po mga kalingap, nandito ako ngayon. Samahan niyo po ako. At nakuha ko na po yung pera. Kaya ako duman dito sa eskwelahan ng aking dalaga para ipakita po ninyo. Nahawa ka na sa yung pera, Mrs. Love. Nakuha ko na po yung pera. Na binigay po na isang sponsor. Nahawa po dito sa huling video ko po kay Padi na wala silang pambayad ng kuryente. Siyempre, ang sinabi ng sponsor na nagbigay, na ibigay kay Beyonce bilang tulong sa kanyang pag-aaral, allowance niya, at saka mga panggastos doon nila sa kanilang pamilya. Ito po. Yan. 20,000 pesos po yan. 20,000 po. Galing po kay Ma'am Imelda Ganir. Yan. Galing po kay Ma'am Imelda Ganir. Para po sa pamilya ni Beyonce sa kanyang pag-aaral at sa mga gastusin nila sa bahay. Dahil si Ma'am Imelda Ganir po naawa po at napapaiyak po doon sa huling video na nag-a-apply po si Padi sa akin. Na gusto niya magtrabaho doon sa aking ang problema kasi meron ng kausap si Boss Leo. Kaya naawa si Ma'am Imelda. Hindi hindi po natuloy si Padi doon sa aking ginagawang kubo-kubo po. So ang ginawa ni Ma'am Imelda, nagpaabot siya ng tulong para kay Padi. Para sa pag-aaral ni Beyonce at sa gastusin sa bahay at sa pambayad nila ng kuryente. So ito po, 20,000 po galing kay Ma'am Imelda Ganir. So iabot natin ito. Kaya Padi, samahan niyo po ako. Papunta na po ako ng Taisan ngayon mga kalingap. Let's go! Let's go! Samahan niyo ako. Huwag niyo ko iwanan. At marami pa akong pasasabugin kay makaugang wasak ang utak min. Ang isang desperadong charity vlogger na hindi kayang magbigay ng pera sa kanyang kapwa, namimigay ng kanyang food packs. Grabe yung food packs niya pa. Pambira yung food packs niya. Yung kanin, what? NFA. Alam yung kanin niya? NFA. Yung tag 20 pesos 1 kilo. Kasi ang ulam niya, Diyos ko, kalahati lang. Kalahati lang binibigay. Diyos, yan pa food packs. Kapag nag-food packs ka, makaugaw sa kang utak, men, ilabas mo lahat. Hindi yung nagpo-food packs ka, kapiranggot lang binibigay mo, nakakahiya ka sa badlang tao, sa badlang people. Yan. So nakilala nyo na ngayon ang the biggest clown pagdating sa charity na desperado charity vlogger. Walang iba po, kundi si Makaugang wasak ang utak, men. Yeah! Sak ang utak man of the Philippines! Narinig yung boses? Dito yung dalaga ko. Yan. Kumakanta-kanta, Sa likod? Dito, kumakanta, yan, Yan. Dito si Beyonce. Tao po. May grasya ako, may grasya. Yan, kanta-kanta si Beyonce, May kanta. Katok tayo, katok. Katok. Tao po. Tao po. Beyonce, kanta na kanta. Kanta na kanta si Beyonce, Ay pala, ang kanta ng kanta. Ito Padi, may dala akong grasya. Kasi yung vlog natin, napanood ni Tita Imelda Ganir na kailangan mo ng allowance si Beyonce at kailangan mo ng pambayad sa kuryente, ay naawa si Tita Imelda Ganir. Kaya ngayon, pinadalhan ka ng pera. Ito ay para sa allowance si Beyonce at saka sa panggastos nyo dito sa inyo.
Pambayad ng kuryente. Oh, ito. May pinadala si ano. Andito pala Beyonce ngayon? Kanina po, nandito sinundot lang ni, si Brad at pinapasundot daw po ni Kuya Ram. Ni Kuya Ram, may mission daw sila. Kaya pala nandito si Tinay. Akala ko si Beyonce yung kumakanta. Sabi ko, bakit si Beyonce nag-aatungal? Hindi pala si Tinay pala. Naiwan mag-isa, sabi ko maglibang-libang muna. Maglibang-libang muna si Tinay. Ayan. So ito, Mads, para sa panggastos nyo, para sa pang-alawan si Beyonce. Galing kay Tita Imelda Ganer. Thank you po, Ma'am Imelda. Ayan, ikaw magpasalamat ka. 20,000 pinadala ni Tita Imelda Ganer para sa... Thank you po, Ma'am Imelda. Sa Ayan. paano po yun? Mabigay kami allowance din. Nakita mo, sakto lang talaga. Napanood kasi ni Tita Imelda yung vlog natin. Na nag-apply ka doon sa akin para magtrabaho. Siya nga po, tagaan po yan. Ay, naawa. Extra. Naawa man sa iyo. At ito, 20,000 pa di. Yan, bilangin mo pa di. Thank you po. 20,000. Yan, para sa panggastos nyo, alawan si Beyonce yan. Pinabigay ni Tita Imelda. Allowance si Beyonce, matagal-tagal na po itong allowance si Beyonce. Ayan. Sa panggastos nyo rito, sa kuryente nyo. Galing kay Tita Imelda Ganer. Yan. Dahil dito sa vlog namin ni Pade na nag-apply siya sa akin magtrabaho. Sabi nga niyan, maghahanap daw siya ng at matagal pa po yung baboy. Nag-umpisa, nakausap na kasi ni Boss Leo si Noel. Sabi niya, nakakaya naman kay Noel kung ibibigay pa sa iyo. Sabi niya, gusto niya sana talagang itulong sa iyo. Ang problema, sabi niya, pabigyan na lang ikaw ng pera. Yan. At nakita naman ni Tita Imelda Ganer, kaya yan, pinadalang kayo ng 20 mil. Thank you po, ma'am. Yan. Ay, salamat po. Salamat. Ayan po. Katapos natin magbigay ng pera doon kay Pade. Si Tinay pala yung kumakanta ko, si Beyonce. Pero nandyan si Beyonce. Sinundo daw. Magpapatag naman ako dito. Para sa yan o. Hindi pala sa biwang to. So din trabaho natin ng araw. Dito ko binubuhay si Mrs. Lap. Sa pagiging construction. Pagod. Pagod. Putik kasi ito. Pag hindi nalagyan ng graba, putik. Kaya kailangan lagyan ng graba. Kulang yata. Makalingap daw. Sanay na sanay,
Iwan ko. Pagod. Kamayan ng iba. Thank you so much po sa walang sawa po kayong suporta kay Kuya Bal Santos Matubang at Ida Vlog, si Kalinga Prab. Sa lahat po ng sponsors, thank you so much po. Sa lahat ng GC. Ganoon din po sa aking anak na si Rinandina. Pulubing Milyonaryo, yung aking IT. Eric Alpon Vlogs. Kamayan na po. Sobrang pagod na po ako. Sa lahat po, sa mga GC. Thank you so much po sa inyo lahat. Babay na po mga Kalingap. Grabe pagod ko na. Thank you. Bisita ako Ay, may bisita ako Kararating lang namin. Nagaling? Natin po si Tinay. Si Bian? Hindi po nag-uwi. Ah? Pero nasa kasalubong namin si J. Brad. Oh. Sabi ko baka tapos na. Shoot sila ngayon. Sinundo dyan sa bahay. Kanina. Kumusta ang bisita kong gwapo? Iwan si Tinay. Oh. Kaya sabi ko kumanta-kanta ka muna. Para hindi ka mabuli. Kanta-kanta ka muna pagdating. May bisita si Papa. Si Papa may bisita. Na kami ng motor. Anong may pasok si Bianchi? Wala? May pasok daw po bukas. Bukas? Sabado wala? Yun lang. Wala naman silang ano. Hindi silang wala silang long weekend? Na. Saan ka galing? Saan ka galing? Naglalakwat sa ka. Higa-higa lang din ako ngayon. Mag-apo. Dalaw ako, dalaw. Sabi mo, thank you, Tita Imelda. Tita Imelda, thank you. Thank you po. Saan yun natin, Tinay? Sa boarding house po. Sa boarding house kasi magkaisa sila ng beer lang yun sila. Boss! Surrender ko na pamangkin mo. Hindi, wag muna. Gagawa pa raw sila bukas. Gagawa pa raw dito sa gate. Ano gagawin sa? Binago kasi yung gate. Di na nila mabuksan yan.
Gagawa pa sa gate dyan, oh. Yung ano, yung saksakan ko. Naghanap pa sila ng plyboard. Breaker. Oo, breaker. Ikakabit pa nila. Eh, sabi ko na sa iyo, susi. Diyan lang muna sa iyo yan. Dito sabi ko, dapat meron din solar. Kasi Maganda ilaw mo pa. Sa iyo pa di, madilim. Solar man. Display man lang. Display mo lang. hindi, mailaw din. Maliwanag yan. Maliwanag. Maliwanag. Uy, Maliwanag naman. Sabi ko nga din dapat Kumain ako. Nagluto pala siyang ulam, di ko nakain. magdala kayo naman. Isda na may pizza. Nagluto siya niya. Wala, nakakain yan. Ano ulam mo, Chok? May sabaw kami dito kahit kuha lang kitang kanin. Gusto mo sabaw? Tiko! Tiko! Gusto mo sabaw, Tiko? Si Tiko. Supo ka dito, dito. Kain Sarap. kami sa kapitbahay. Sarap? 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 Sarap, kain? Sarap? Sarap. Sarap. Sarap po. Dito ka na, ha? Sa sunod buwan, dito ka na sa akin. Dalawa kayo ni Tiko. Taba na si Tiko, mahirapan na siyang pumasok dyan sa butas Oh. Subo, mama, subo. Subo. Subo, subo. Ay, ayaw na. Ayaw na yata. Ayaw na. Natanggi ka na sa grasya. Bakit? Busog na. Busog na. Oo, may pulutin. Yan. Busog na si Butchog. Tatlo lang Ano? sila eh. Mm. Kasya pa kaya yung kanin? Parang marami pa naman.